A blessed day sa ating lahat. Welcome po sa Unlearn Error, Spread the Truth. Ito po ay Bible Course in Systematic Theology. Bible Doctrine 8 po tayo. Lesson, what are the strict and particular Baptists? Ano po ang dapat nating matutunan sa lesson na ito, mga kapatid, mga ka-truth seeker? Una, paano natin masisigurado na ang Calvinistic theology, mga ka-truth seeker, ay ang apostolic teaching? Number 2, what is the strict and particular Baptist? And number 3, ano po ang relevance at summary statement ng Bible Doctrine 8? Aral po tayo. Recall po tayo ng Bible Doctrine 7-1. Napag-aralan po natin sa Bible Doctrine 7-1 na ang biblical evangelism ay preaching, proclamation o declaration ng gospel sa lahat ng tao. Mapa-regenerate man yan, unregenerate or reprobate. Lahat dapat makarinig ng mabuting balita. Ngunit sa usapin ng pre-offer of the gospel, ang pre-offer na ito ay ina-address o pinatutungkol lamang dapat sa mga regenerate lang at hindi sa mga unregenerate, hindi born again, at lalong hindi para sa mga reprobates. Ang halimbawa ng pre-offer of the gospel na address para lamang sa regenerate at hindi nakapatungkol sa mga unregenerate at lalong hindi nakapatungkol sa mga reprobates ay ang Matthew 11:28. Sabi ni Jesus, "Come unto me all you are heavy laden, and I will give you rest." Ito po ay patungkol sa mga regenerate at ang pinatutungkulan ni Jesus dito ay yung mga born again na. Mapapansin po natin ang pinatutungkulan ni Jesus sa Matthew 11:28 ay yung mga born again. Paano natin nasabi? Sino lang po ba kasi ang mga taong spiritually ay napapagod sa kanilang sinful life, sa stupidity ng mga desisyon nila against the will of God, at sa selfishness at self-righteousness ng tao? Ang sagot ay simple lang, mga ka-truth seeker. Sila po na kinilusan ng banal na espiritu, sila pong ni-regenerate na ng Espiritu ng Diyos, sila yung mga napapagod, napapagal, at sumisigaw na, "Lord, have mercy on me, for I am a sinner." Napag-aralan naman po natin sa Bible Doctrine 7-2 na ang katawagang hyper-Calvinist ay misrepresentation, caricature, distorted picture, derogative name, na ipinapangalan laban sa biblical high Calvinist. Kung tayo lamang po na mga sheep ay magpapakumbaba, magsusuri ng malaliman, ay mas maunawaan po natin, mga ka-truth seeker, na ang high Calvinist ay ang aral na pinakamalapit sa apostolic teaching, lalo na sa usapin ng sovereign grace. Continuation na po tayo ng Bible Doctrine 8. Ito po ang tanong, mga ka-truth seeker. Paano natin masisigurado na ang Calvinistic theology o ang aral ng strict Baptist, particular Baptist Church ay apostolic teaching? Una, ang England ay na-establish, establish na ang England sa doktrina bago pa dumating bago pa dumating si Augustine. Kasi pinaniniwala na iba na ang nangaral at nagtatag ng Christianity sa England ay si Augustine na kinoconnect sa Catholic Church. Mali po yan. Ayon sa tradisyon ng Europe, paulit-ulit nilang pinagdidiinan ng Britain ang kauna-unahang bansa na nakatanggap ng gospel, at ang British Church ang pinakamatandang church na natayo sa England nang ipadala ni Pope
nang ipadala ni Pope Gregory I, si Augustine noong 597 AD para i-convert ang paganong Saxons, ay may church nang nakatayo sa Britain. 550 years na ang nakakaraan bago pa dumating si Augustine. At si Augustine ay hindi tinanggap ng Church ng Britain dahil hindi kayang bitiwan ng Church ng Britain ang mga nakagisnan o matagal nang umiiral na aral at kaugalian na malamang ay mga aral na nailatag ng mga apostol na kanilang daladala. Meaning ang buong Britain kasama ang England ay penetrated ng apostolic teaching, mga ka-truth seeker. Dahil ayon sa British historian na si Gildas, AD 516 to 570, ang Christianity ay iniaral sa Britain noon pang AD 38. Si Tertullian, as early as the 2nd century AD, ay nagpatotoo na ang malaking bahagi ng Spain, bahagi ng Gaul at ang rehiyon ng Britain ay tinanggap na ang relihiyon ni Jesus. Si Eusebius na church historian, AD 265 to 340, ay nagsabi na ang mga apostol ay nakarating sa isla ng Britain. At ang kagalang-galang na si Bede, AD 670 to 735, ay sumulat na ang mga Briton ay iningatang maigi ang kabuuan ng uncorrupted, pure na pananampalatayang natanggap nila hanggang sa panahon ni Emperor Diocletian. Ayon kay William ng Malmesbury, isinugo ni Philip si Joseph ng Arimathea kasama ng iba pang mananampalataya sa England mula sa France at sila ay tumigil sa Glastonbury. At si Joseph ng Arimathea ay nagtayo ng church dito, kaya masasabi natin na ang British Church ay naitayo panahon pa ng mga apostol. Si Joseph Arimathea ay sinundan ni Simon Zelotes o Simon Zelotes na naging bayani sa pangangaral. Then ang pumalit kay Simon ay si Aristobulus na kapatid ni Barnabas. At sumunod naman ay si Pablo. So malinaw, mga ka-truth seeker, na hindi si Augustine ang nag-introduce ng Christianity sa England. Ayon sa tradisyon, si Andrew ay nangaral sa Sicilians at sa Scotland, kaya nanatili siyang patron saints ng Scotland hanggang ngayon. Ayon kay William Cave, si Simon Zelotes ay nangaral ng gospel sa Egypt, Cyrene, Africa, Mauritania, Libya, then sa Britain, at dito siya ay inilagay sa krus at nalibing. Ayon kay Metaphrastes, hindi lang nangaral si Pedro sa western parts ng Mediterranean, nangaral rin si Pedro ng mahabang panahon sa Britain, na kung saan maraming na-convert sa pananampalatayang Kristiyano sa lugar na ito. Si Luke, alam naman natin siya ay hindi apostol at sinasabing nagturo sa Gaul at nagpabalik-balik sa Britain. Si John the Beloved ay may panahon na nangaral rin sa Gaul, ayon kay William. Si Clement ng Rome, si Irenaeus, Tertullian, Origen, Melo, Eusebius Capellus, at Athanasius ay nagpatotoo, mga ka-truth seeker, na si Pablo ay nangaral sa Britain. Ano ang pinupunto natin dito, mga ka-truth seeker? Sa kanya ito. Ito po, na halos lahat ng buong Britain, kasama na rito ang England, na bahagi ng Britain, ay na-penetrate at naitatag sa doktrina ng mga apostol. Bago pa dumating si Augustine, ay established na sa faith at truth ang Britain kasama ang England. Bago pa lumitaw si John Calvin at ang mga Calvinists, ay nakatatag na ang pananampalatayang Kristiyano sa Britain na inilatag mismo ng mga apostol.
Sabi dito sa Timoteo, "What you have heard from me before many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also." 2 Timothy 2:2. Actually, hindi pa ipinapanganak si John Calvin ay nailatag na ni Pablo sa mga Hudyo at Hentil ang 5 points of Calvinism sa iba't ibang talata ng Biblia. Kaya lang naman kasi tinatawag ang 5 points na 5 points of Calvinism dahil muli itong binuhay at ipinagdiinan at iniaral at niliwanag ni John Calvin sa kanyang panahon ang mga doktrinang ito na aral na ng mga apostol noon pa. John 7:16. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, "Ang turo o doktrina ko ay hindi akin." Ano pinupunto dito sa John 7:16? Hindi ko ito sariling turo, hindi sariling katha, hindi sariling opinyon, hindi sariling imagination, at hindi sariling imbentong aral ko ito, sabi ni Jesus. Kundi itong turo ko, doktrina, ay galing sa nagsugo sa akin. Ito ay nagmula sa Diyos. John 7:17. Kung ang sino ang tao ay nag-ibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo o doktrina kung ito'y sa Diyos. Paano daw natin malalaman ang doktrina o turo kung ito ay mula sa Diyos at ito ay biblical? Malalaman daw natin ang turo, aral, doktrina ng isang mangangaral na ito ay mula sa Biblia, mula sa Diyos at aral mismo ng Diyos. Kung ang nagsasalita ay hindi mula sa sarili niya nang gagaling yung kanyang sinasabi. Sabi rito, kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili, kung ito ay hindi sariling turo ko, hindi sariling katha ko, hindi sariling opinion ko, hindi sariling imaginasyon ko, at hindi sariling imbentong aral ko, malalaman nyo na ang aral ko, turo at doktrina ay mula sa Diyos, hindi ko sariling opinion. John 7:18. Datapat ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kaniya'y nagsugo, ang gayon ay totoong mangangaral at totoong aral ng Diyos ang dala. Ano pinupunto dyan? Sa John 7:18, mga ka-truth seeker, ang nagsasalita o nagtuturo raw na ang intensyon ay maluwalhati ang Diyos, hindi ang sarili at lalong hindi ang tao ang mailagay sa trono, bagkus ang Diyos ang dapat palaging na itatanghal na itataas sa ating mga iniaaral. O palaging sa pangangaral ay nasisigurado natin na ang Diyos ang nag-glorify o tinatawag nating soli Deo Gloria. Siguradong ang aral, doktrina ng mga ngaral na ito ay nagmula sa Diyos. O totoong aral o biblical na katuroang nagmumula sa Diyos. Sa paano daw natin ma-identify kung ang aral ng mga ngaral ay biblical at sa Diyos? Kung itong aral na ito ay niluluwalhati ang Diyos at naluluwalhati ang Diyos ng doktrinang iniaaral niya. At napag-aralan naman natin, mga kapatid, na ang Arminian teaching, mga ka-truth seeker, ay humanistic doctrine o aral ng tao, hindi aral ng Diyos, na ang nag-glorify at tinatanghal at dinadakila ay ang tao. Na ang nasa trono ay ang tao, ang free will, ang choice at desisyon ng tao. Ang makapangyarihan ay ang will ng tao, desisyon ng tao, kaysa sa will at desisyon ng Diyos. Ang natural faith at positive response ng tao ang magliligtas sa kanya. Humanistic Arminian teaching ito, hindi nagmumula sa Diyos at hindi lumuluwalhati sa Diyos ang mga aral na ito. Ang Arminian teaching ay nakapokus sa tao, nakasentro sa kung ano ang magagawa ng tao sa kanyang kaligtasan at kung ano ang maiko-contribute ng tao para siya ay maligtas. So, Mark 7:7, walang kabuluhan ng pagsamba ng mga tao na nagtuturo ng kanilang pinakaaral
at pinangahawakan ng salit-saling sabi lamang ng mga tao na hindi nagmula sa Diyos at hindi naluluwalhati ang Diyos. Ang Arminian teaching po ay lumuluwalhati sa kakayahan, partisipasyon ng tao para siya ay maligtas. Ang aral at doktrina na nakakaluwalhati sa Diyos ay ang sovereign grace, na kung saan we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, and we are saved all of salvation, and ang makakapagligtas sa atin mga ka-truth seeker. What is the strict and particular baptism, mga kapatid? Pag-aaralan natin ang isa sa mga high Calvinist sa England na malamang na number 1 na impluensyado at yumapos sa aral ng mga apostol na natanggap nila sa Britain hanggang England. Ito ay ang strict particular Baptist. Sila ay nakilalang strict and particular Baptist Church sa pagitan ng 1610 at 1633. Bakit po sila tinawag na strict particular Baptist Church? Number 1, strict. Meaning, communion is restricted to church members only, mga ka-truth seeker. Kasi nga, stricto sila ng communion o Lord's table, yung breaking of the bread, na tinatawag sa full gospel, ay dapat para lang sa bona fide member ng isang local church. Ang spiritual privilege at blessing ng communion ay dapat isinasagawa lamang ng mga nagpabautismo na sa tubig sa pamamagitan ng paglulubog o tinatawag nating credo baptism, hindi sa pamamagitan ng pagwiwisik o pedo baptism, at siguradong church member na siya at nakabilang na siya sa local church para siya ay makapag-participate sa communion o Lord's table o breaking of the bread. Ang communion ay para lamang sa mga Kristiyano na nag-join sa church na may same understanding ng Christian faith o same doctrine at same church order na paniniwala. Pero tandaan po natin mga ka-truth seeker na ang restriction na ito sa communion ay hindi nangangahulugan na ang hindi kabilang sa communion ay hindi Christian, ha? Wala tayong ganong turo. Malamang Christian sila. Kaya lang di pa sila nagpapabautismo at ang hindi nila pagpapabautismo ay sign na sila ay hindi pa nagjo-join at hindi pa member ng local church. At dahil hindi sila member ng local church, so hindi pa sila advisable na mag-take ng communion. At biblical naman po talaga na ang kasama lang sa communion sa panahon ng Lord's Supper ni Jesus ay ang mga disipulo at miyembro lang niya. Kahit na sa panahon ni Pablo, mga kapatid, kamiyembro lang ng church ang nagpa-participate sa communion. Matthew 26:26-29, 1 Corinthians 11:18-27. Bakit sila tinawag na strict particular Baptist Church? Number 2, particular. Meaning, atonement is restricted to those chosen ones. Sila ay tinatawag na particular Baptist dahil sa paniniwala na sa particular atonement, na ang atonement o kamatayan, dugo at pagliligtas ni Jesus ay definite tiyak particular lamang sa church, sa sheep at sa mga pinili ng Diyos. At mas kilala itong limited atonement na mas akma at saktong tawaging definite atonement para mas maiwasan natin mga ka-truth seeker ang confusion sa mga tinuturuan natin. Ang High Calvinist ay hindi naniniwala na si Jesus ay namatay, nagbuhos ng dugo para ialay sa mga hindi tiyak ni Jesus kung maliligtas ba o hindi, dahil nakabase ang effectiveness ng kamatayan, dugo at pagliligtas ni Jesus
sa desisyon at pagtanggap at pananampalataya at pagsisisi ng makasalanan. Mali po ito. Ano? Ang kamatayan at dugo at pagliligtas ni Jesus ay definite. May tiyak siyang pinatutungkulan at pinag-aalayan ng kanyang kamatayan. Walang iba kundi ang mga pinili ng Diyos. Mas biblical na ang aral na definite atonement ay biblical, mga kapatid. Dahil tiyak si Jesus kung kanino nakalaan at kanino niya inilaan ang kanyang kamatayan, dugo at pagliligtas. Ito ay para lamang sa mga sheep niya. John 10:14-16. Ang kamatayan, dugo at pagliligtas ni Jesus ay para lamang sa church niya. Ephesians 5:25, Acts 20:28, at para lamang sa pinili ng Diyos. Ephesians 1:4-7. May dalawang uri po ng particular Baptist. Ito ay ang High Calvinist at ang Moderate Calvinist. Nagkaroon lamang ng malaking kontrobersiya between these two groups nang lampas na sa kaligitnaan ng 18th century. Ito ay between 1754 at 1815, ay gumawa ng libro ang Baptist theologian na si Andrew Fuller. Tandaan niyo po yung pangalan na to. Na pinamagatang The Gospel Worthy of All Acceptations. Sa librong ito ay kinalaban ni Andrew Fuller ang aral ng High Calvinism na ang gospel ay hindi duty faith. Ito kasi aral ng High Calvinism, ano? Ang gospel ay hindi duty faith. Ang gospel ay hindi dapat ino-offer sa lahat. Ano? Ang gospel law ang dapat na sinusundan ng mga Kristiyano, hindi ang Ten Commandments, Law of Moses. Sinulungat ito ni Fuller sa pagsasabing ang saving faith ay duty ng lahat ng makasalanan. So dapat really ino-offer ang gospel sa lahat ng makasalanan. At niyapos ito ng mga moderate Calvinist, yung aral ni Fuller, para ma-justify nila ang moderate view nila sa sovereign grace, and later tinawag silang Fullerites. Kabilang po dito, pasintabi po, ang mga Reformed Baptist Church na tinatawag na moderate Calvinists. Dahil sa mas mataas na pagtingala ng High Calvinist sa sovereign grace ng Diyos at sa paniniwala ng mga High Calvinist na lumilikha ng pagkalito at kaguluhan, na ginawa ni Fuller at ng mga moderate Calvinist, ay mahigpit na tinutulan ng High Calvinist ang aral ni Fuller na niyayapos ng moderate Calvinist at Reformed Baptist Church. Pasintabi po. Hindi natinag ang pananampalataya ng mga High Calvinists. Sa halip sila ay nanatili sa mas na-refined, mas sistematikong teolohiya na inilatag ni John Gill noong 1697 hanggang 1771. Si John Gill ay isa sa pinakakilalang Baptist pastor sa kanyang kapanahunan. Siya ay naging pastor sa loob ng 51 years sa church na kung saan ang church rin na ito ay si C.H. Spurgeon na naging overseer o elder. Mga 80 years na ang nakakaraan pagkatapos mamatay ni John Gill. Kaya lang, alam naman natin na ang daladalang aral ni C.H. Spurgeon ay ang moderate Calvinist teaching. Si John Gill ay kinikilalang kauna-unahang naglathala ng comprehensive systematic theology, mga ka-truth seeker. Pinaninindigan ni John Gill ang high views ng sovereign grace. Kaya ito ang reason kung bakit sometimes ay tinatawag ang High Calvinist Baptist churches na Gillites. So yung moderate Calvinist, Fullerites. Ang mga Baptist na pinangahawakan ng aral ni Fuller ay tinatawag ngayon sa panahon natin na moderate Calvinist o Reformed Baptist Church. Ang mga Baptist naman na pinangahawakan ng biblical na aral, ang mas biblical na aral ni John Gill ay tinatawag na High Calvinist o mga historic branch
of High Calvinist Baptist churches, mga ka-truth seeker. So bakit po strict and particular Baptist church ang tawag sa kanila? I-discuss naman po natin yung word na Baptist. Meaning ng Baptist, membership is restricted to those immersed after regeneration. Ang water baptism ay isang seremonya at kapahayagan ng pagpapatotoo ng pananampalataya ng Kristiyano kay Jesus at kapahayagan ng kanyang pag-anib o pagiging kahandaan na maging miyembro ng local church kung saan siya nagpabautismo. Kapag sinabi nating Baptist, hindi ito tumutukoy sa denominational na Baptist lang. At ito ay hindi tumutukoy sa ang Baptist lang ang tunay na church at biblical at legal na church. Wala po tayong kapag binabanggit natin ang salitang Baptist. Pero may mga Baptist po na kiniklaim nila ito na sila lang ang tunay na church, legal at biblical na church. Hindi po tayo ganon. May mga eisegetical Baptist kasi na nagkiklaim na sila lang ang maliligtas dahil sila lang daw ang church na naitala sa Biblia. Napakamaling aral ito, mga kapatid. Bakit po? Ang Baptist ang tunay lang sa kiniklaim nila na nag-ugat sila dahil lang sa kiniklaim nila na nag-ugat sila kay John the Baptist. At si John daw ay isang Baptist, kaya kasi tinawag siyang John the Baptist. Ay my goodness, maling aral po ito. Si John ay tinawag, itama po natin, si John ay tinawag na Baptist, hindi dahil siya ay isang Baptist. Kaya siya tinawag na Baptist ay dahil trabaho niya ito. Ang magbautismo ay trabaho niya. Siya ay tinawag na Baptist kasi nga siya ay nagbabautismo at trabaho niya ang magbautismo. Ang Baptist ay hindi denominational, hindi name ng reliyon, hindi name ng religious group, hindi sectarian name at hindi name ng church. Ito ay description o kapahayagan ng isang trabaho o gawain na gagampanan ni John the Baptist at ng mga apostol para sa sumisibol na church ng Panginoong Hesus, mga ka-truth seeker. Ang salitang Baptist sa panahon ng Biblia at sa panahon natin ay tumutukoy lamang po sa credo baptism o water baptism by immersion. Napakamaling aral din, mga ka-truth seeker, na sabihin na si Jesus daw ay isang Baptist dahil tinawag daw ni Herodes si Jesus na John the Baptist. Ayon daw po sa Matthew 14:1 na ng panahong yaoy narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus. Matthew 14:2, at sinabi sa kaniyang mga tagapaglingkod, ito'y si Juan de Bautista. Idudugtong agad ng Baptist na si Jesus ay tinawag na Baptist ni Herodes. Mali pong aral yan. Hindi po tinawag ni Herodes si Jesus na John the Baptist at hindi rin tinawag ni Herodes si Jesus na Baptist dahil lang sa nagpabautismo si Jesus kay Juan de Bautista. Napagkamalan, ito siguro si Juan de Bautista na nabuhay lang. Ito siguro si Juan de Bautista na nabuhay mag-uli. Yun yung sa pantaha lang ni Herodes. Walang aral sa talata na si Jesus ay isang Baptist at wala ring aral na si Jesus ay nagpabautismo para siya ay maging isang miyembro o ganap na Baptist. Lang ni John the Baptist si Jesus ay isa pa pong napakamaling aral na dahil binautismohan lang ni John the Baptist si Jesus ay Baptist na raw si Jesus. Kasi nga kapag binautismahan ka raw ng Catholic Church, ang tawag sa iyo ay Catholic. Kapag binautismahan ka raw ng Jehovah's Witnesses, ang tawag sa iyo ay Jehovah's Witnesses. So kapag binautismahan ka raw ng Baptist Church, ang tawag sa iyo ay Baptist. So nang bautismahan ni John the Baptist si Jesus ay naging Baptist. Kaya Baptist si Jesus.
My goodness, maling aral yan. Matthew 3:15 to 17. Wala pong aral ang Matthew 3:15 to 17 na kapag nabautismohan ka ni Juan de Bautista ay isa ka ng ganap na Baptist o miyembro ng Baptist Church. Ang tawag po dyan ay eisegesis o sariling opinion lang ng mga grupong ito at interpolation o pagdaragdag sa hindi naman itinuturo ng talata. 1 Corinthians 4:6, mga ka-truth seeker. Punta na po tayo sa ano ba ang strict and particular Baptist Church. So, doon na tayo sa word na church. Meaning, pag sinabing church, local assembly o body of baptized believers covenanted to follow the commands of Christ. Ang church ay hindi tumutukoy sa building. Ito ay tumutukoy sa mga tao at hindi sa mga tao lang, mga ka-truth seeker. Ito ay tumutukoy sa pagtitipon ng mga mananampalataya na nakipagtipan para sumunod sa kautusan ni Jesus o tinatawag natin law of Christ o gospel law. Meaning kung walang commitment ng pagtitipon at walang commitment ng pagsasama-samang magaganap, walang church o hindi yan matatawag na church kung walang gathering. Kung walang nagaganap na church members praying together, church members studying the Bible together, church member eating together for fellowship, church members gathering together, wala pong church na nag-i-exist. Ayon kay Pastor Jared, hindi niya nire-represent ang lahat ng high Calvinist sa kanya-kanya nitong point of view at kung paano nila ina-articulate ang isang doktrina o aral. Pero sa kabuuan ng lahat ng high Calvinist ay nagkakaisa sa conclusion ng sovereign grace ang lahat ng high Calvinist. Ngunit kung paano sila nakarating sa mga conclusion ay madalas na nagkakaiba-iba sila ng tinatahak na daan. Ngunit sa dulo ng conclusion ay isa lang na katotohanan na nangingibabaw. Ito ay ang truth nearest to the Bible or truth closest to the apostolic teaching. Ayon pa kay Jared, ano mang binabahagi niyang aral ay ang daan na idinadala siya palagi sa Biblia at ang daan na kung paano niya naunawaan ang framework of sovereign grace sa tulong ng Diyos at sa panukat ng Biblia. Mga kapatid, mga ka-truth seeker, hindi namin kayo inaasahan na mag-agree sa lahat ng punto na inaaral namin dito. Ngunit, kami ay umaasa na sana ay ma-challenge tayo na mapatotohanan ng conviction o isang tabi ang mga error at magdala sa ating panalangin, pagsasaliksik ng mas malalim gamit ang final authority ng katotohanan, walang iba kundi ang Biblia, mga truth seeker. Aralin ang aral na iniaaral namin sa salamin ng Biblia without any prejudice, judgment, at linawin rin mula sa amin kung ano ang mga pinupunto namin. At pag napatunayan natin na ito ay biblical, i-embrace natin ang truth. And if God willing, ay may share din natin sa iba. Nawa ay maging pagpapala sa atin ang series of systematic theology na ito at mga napag-aaralan natin. May the Lord will build you up in your most holy faith, and that we may unlearn error and spread the truth. Relevance po ng Bible Doctrine 8. Number 1, strict. Ngayon ay naunawa natin na ang communion ay para lamang sa mga mananampalataya na nagpabautismo na at miyembro na ng local church. Particular. Naunawaan na natin na ang biblical atonement o definite atonement ay kabatayan, dugo at pagliligtas ni Jesus na nakalaan lamang para sa mga tiyak na church niya, sheep niya. Baptist. Nauunawaan na natin ngayon na tayo ay hindi beholden sa katawagang Baptist. Tayo ay beholden sa aral ng water baptism by immersion. Church. Naunawaan na natin na tinatawag tayong church
para sa commitment na magsama-sama magkaisa at naturalesang dumaloy ang law ni Jesus o ang gospel law para masunod natin ang lahat ng naisin ng Diyos sa buhay natin bilang Kristiyano, mga ka-truth seeker. Na anuman sana mangyari ay huwag kaligtaang magsama-sama in worshiping the Lord, lalo na sa Lord's Day. Number 5, ano ang relevance nito? Bible Doctrine 8. Napakahalaga na habang nag-aaral tayo ay may sarili rin tayong pag-aaral, self-reflection, at sariling pagkaunawa, at sariling explanation sa mga napag-aralan natin. Nang sa gayon ay mas maging strong ang ating conviction sa pananampalatayang pinag-aaralan at pinangahawakan natin. At mas properly mag-grow tayo sa truth. Summary statement ng Bible Doctrine 8. Ito po, medyo mahaba-haba. Apostolic teaching is strict in communion, particular in atonement, baptism by immersion, and regular in attendance. Good day and God bless po sa ating lahat. Kita-kits po tayo sa Bible Doctrine 9. Masarap pong mag-aral ng systematic theology. Good day po.